hindi ako malihim na person. Kaya nga, ang dami kong fake accounts sa Facebook, sa Instagram. Tingnan nyo, ang dami kong fake accounts. Pansinin nyo yung mga post ni Kuya Earl, siya din naglalike. Yung mga fake accounts niya yung naglalike. May point ka naman, ate. Nakuha na namin yung point mo. This is pointed. Parang di naman ako nakaka-catfish. Hindi naman ako parang Daniel Padilla. Ganun. Kasi we don't chase. We attack. We attract. We don't chase, we attack. Enemies. Ikaw na, Ate Pepper, ay pagsubo lang yan. Ate, malalampasan mo yan. Pagsubo lang yan. Kung may patience ka at dedication mag-compute, kaya may compute yung lahat. Malalaman mo yung sweldo ng lahat. Kasi wala po kaming tinatago. Servisyon, totoo lang. But anyway, okay. Ate Peps. May instance ako na kunwari, share ako ng problem. Putik, problemado din pala yung tao na yan. Parang na-trigger ko pa yung niya. Na-trigger ko pa yung mga issues niya. Parang bakit hindi naman natin i-manifest na manalo tayo sa loto? Yan, yumaman na sila, maalala nila, nga, may utang pa pala ako kay Earl. Ganun. Hindi ko kayo pinaparinggan na, pero kilala niyo kung sino. Alam mo, ang takeaway ko sa session na to, lahat tayo ay bungangera. Lahat ay openly na nag-share. Okay, so last week, natapos na tayo sa law number 2. And yung ginawa ko kasing presentation last week is kasama na yung law number 3. So, mag-proceed na tayo doon. Okay, so for recap lang, law number 2 is about never putting too much trust in friends and learning how to use enemies daw. So, for law number 3, it's all about concealing your intentions. Okay? So, let's start with chapter 3. Ayan. Edge, pwede pa kibasa itong nasa screen? Yes po. Okay. So, chapter 3, the art of concealment. Create a false front. Present a decoy intention that seems plausible and let others think they understand your goals. Use smoke screens. Divert attention with minor activities. These mask your true objectives and timing. Number 4, hide your progress. Work quietly until ready to reveal. Let people see results rather than blueprints. Lastly, reveal selectively. Share information strategically. Clarity doesn't require full exposure of your plans. Thank you. All right. Thank you, Edge. Okay. So, basically for this law, nung binabasa ko siya, ang naalala ko lang is yung evil eye. Hindi ko alam kung familiar kayo sa evil eye. Pero, gamit na gamit ko siya last year. Kasi, shoutout po kay Bern. Meron po akong, tropang manghuhula. Meron po akong tropang, witch. Shoutout kay Bern. Hindi kasi parang, isa sa mga interests yan ni Bern. And I'm very curious with it. Kasi nga parang, there's such thing as evil eye, tapos mga crystal, si ward of things, yung energies, yada, ganyan. And nung binabasa ko tong chapter 3, yun yung naalala ko na parang isa yun sa mga parang pinaka-foundations of evil eye na people are not really jealous, parang not purposefully jealous sa'yo. Pero kasi parang when they see you succeed or when they see you win, parang medyo may konting tinge of hate. Parang, ba't siya lang? Ba't ako hindi? So parang kapag daw you say your plans or you share your goals to people na malakas mang evil eye, hindi natutuloy yung mga plans mo or napupurnada yung goals mo because may mga tao na unknowingly and unconsciously is blocking the energy to reach your goal. So yun daw, hindi ko alam nga, please correct me if I'm wrong kung may witch dito, kung may mas makakapag-explain. Pero parang yun yung pinaka, parang gist or pagkakaintindi ko sa evil eye. And in a way na it's somehow, sa akin, it's somehow strategic. Like,
in a way, you don't reveal your true intentions, not because you want to deceive people. Pero kasi yun nga, it's hard to identify or to know people that you truly trust or people that truly believes in your goals or would like to see you win. So parang for me, instead na iniisip ko yung evil eye thing, it's more of a strategic thing for me. Na parang ano ba yung intentions ng person na to kapag nalaman niya na may 1 million ako sa bangko. Baka kasi kidnapin niya ako, gano'n, hostagein niya ako, kunin niya yung aso ko, gano'n. So in a way, for me, it makes sense so binabasa ko na hindi ko nire-reveal lahat ng cards ko. Kumbaga, hindi mo pinapakita lahat all at the same time or in one go because you really don't know what would the intention of the other person be. Ganun siya. Okay. Next slide po tayo. Ayan. Pwede pa ba sa Elaine? The ethics of strategic silence. So first, protection versus deception. So concealing intentions can protect valuable ideas. It prevents sabotage and premature criticism. So second, boundaries versus manipulation. Selective sharing establishes healthy boundaries. So not all information must be freely given. Tama. And then lastly, strategy versus dishonesty. So strategic silence differs from outright lies. One withholds, the other actively deceives. Yun lang po. Thank you, Elaine. So for this one daw, there are parang, kasi yun nga, it might fall, or people might think na you're lying because you're not revealing your true intentions or the complete information. It might seem to be deceptive for some. Pero ito yung sinasabi na there is a thin line between being strategically silent and deceiving or lying face off sa mga people. Ayan. So, yun. Protection versus deception. Kasi you'd like to protect your peace. Let's say, may mga bagay na parang you're dealing with yourself and as much as you'd like people to help you, mas gusto mong protektahan mo na yung sarili mo or protektahan yung peace mo or ayaw mo na mag-explain. So, instead na sabihin mo na ito yung pinagdadaanan ko, sabihin mo, ay, okay lang naman ako pero may pinagdadaanan ka talaga major, ayaw mo muna i-share. Boundaries versus manipulation. Ito yung na pag-usapan namin to ng isang friend na sabi niya kasi minsan kaya hindi siya comfortable mag-share kasi kapag nag-share siya kunyari sa mga tao na parang hindi pala safe space, parang akala mo sila yung naka-go through dun sa panagdadaanan. Sabi sa'yo dapat kumanang ka, ba't ka kasi kumaliwa? Parang, the girl, ikaw ba yung dumadaan problema ko? Parang gusto ko lang naman makinig ka. Pero instead of like being someone na we listen to the people who would like to share, mas para ang nangyayari is nagkakaroon sila ng boundaries or nagkakaroon sila ng higher walls kasi feeling nila na-judge sila. Na instead na makinig tayo na ito pala yung nangyayari sa'yo, ay ito pala yung plans mo, na na-judge sila. Hala, kunyari sa'yo, gusto kong bumili ng gantong klaseng sasakyan. Bakit yan yung bibilin mo? Dapat nag-Toyota ka na lang. Ay, taray, dealer, ganon. Kapag marunong, daming input ni sir. Nagkwento lang naman ako, di ba? So parang yun, na instead of you just sharing, opening up yourself to other people, feeling mo you're being manipulated and you're being judged na wrong yung decisions mo or wrong yung mga plans mo in life. Ayan. Next po, real world application. Okay, Ja, pabasa naman nung professional life. Okay. Professional life. Keep innovative ideas protected and they'll develop. Convert professional rivals into collaborators. And share outcomes rather than detailed methodologies. Okay, thank you. Alright, so a question for the rest of the group na nandito sa call ngayon. I'd like to know how you apply strategic silence in your professional life. Ayan. So let's start with, hindi ko kasi nakikita. So, Kuya Earl. Hindi ko nakikita. Kasi sino kayo dyan? Malay ko, nag-leave ka na ba, Kuya Earl? Diyan ka pa ba? Sa akin, hindi kasi ako strategically silent as a person. Strategically noisy ka. Hindi ka silent. Ako Hindi ka ay, strategic. paano ba?
Ako kasi iba naman yung sa'kin. Mas naniniwala ako na yung when you voice out your plans, that's when you put power and energy into it. Parang power of manifestation. Yes, So, oo. naniniwala ako doon. Kaya dinidiscuss ko siya. Pero syempre, to the people that I trust lang din. Yeah. To the people na I know na wants the good for me. So, una ko siyang kunikwento syempre kay Jeya, sa asawa ko. Tapos sa close friends. And usually, kunikwento ko sa inyo, sa management, sa family, sa mga friends. Pero hindi rin naman, uy, may ganito akong plano, ganun. Syempre, pag nagtanong lang din sila, parang on a need-to-know basis, ganun. Okay. So, hindi rin Oo. naman ako parang, uy, may ganito akong plano, announce ko sa mundo. Hindi rin naman ganun. So Siguro yun ano, yung strategically silent ka pa rin. Parang, pero kapag may nagtanong, sasabihin mo, di mo naman ipagkakait yung parang ganun. Hindi information. ko siya para i-announce to preempt it. Pero hindi ko rin siya para itago pa. Dahil lang hindi pa siya nag-fruit. Parang ganun. Okay. So, siguro yun na yung parang pinaka-strategically silent ko. Pero hindi ako malihim na person. Kaya nga, ang dami kong fake accounts sa Facebook, sa Instagram. Tingnan nyo, ang dami kong fake Pansinin niyo accounts. yung mga post ni Kuya Earl, siya din nagla-like. Yung mga fake accounts niya Yung mga fake accounts ako, as in, kaya nga naging private na yung mga account ko. Dati creator yung mga account ko. Tapos ayaw ni Jay kasi nga nagkaroon ako ng mga dupe account. Bakit ang famous mo naman? Grabe, di mo naman sana nakwento, famous ka Oo, pala. iba yung pangalan, tapos kinukuha yung, may mga poster ako, kala mo dyan. Grabe, parang duda. Gagamitin yung mga travel pictures ko, pero iba yung pangalan nila, gano'n. Karay, nakalagay, Piolo Pia, gano'n. John Lloyd Pia. Earl Clyde Matthew Santos. May mga merong mga, syempre meron mga haters sa mundo. So, ang gagawin hindi ko alam, baka fans ko pala sila. So, shout out sa inyo. Oo nga. Ikaw, ginudge mo naman yung mga fake accounts. Walay mo naman fans mo sila. Hindi ka nila hate. Minsan gagamitin nila yung picture ko pero iba lang yung pangalan. Minsan pati manghingi ng load. Pati yung caption. Ang malapit yan, yung iba nangungutang sa mga caption mo. Friends. Ikaw naman, maganda naman yung caption mo. Ikaw naman parang ang damot mo naman daw sa caption. Tapos tsaka sa picture. O yung iba nangi-scam, yung iba nangungutang or nagagawa ng kwento. Basta mga ganun. Tari, so tingin mo may ng catfish na naginamit yung persona mo? Parang di naman ako nakaka-catfish. Hindi naman ako parang Daniel Padilla. Ganun, akala ko na nakaka-catfish. Uy, pero may interesting akong kwento pero hindi yun yung topic. Pero paalala niyo sa akin, yung grabe yung catfish kwento. Basta, mamaya. Anyway. Pag-usapan natin mamaya sa TikTok live. Sa TikTok live natin pag-usapan. Okay, next po, personal growth. Ate Peps, pwede po ba pabasa ng personal growth? Sakto pagsubo. Ika nga Ate Pepper ay pagsubo lang yan. Ate, malalampasan mo yan. Pagsubo lang yan. Kaya mo to. Tawang-tawa ko doon. Personal growth. Pursue goals quietly to avoid unnecessary resistance. Build relationships based on demonstrated loyalty. Learn from constructive criticism, even from critics. Ayun. Ate Pepper, since hindi ka pa sumusubo, ano ko na to? So with your personal growth, personal goals, how do you apply strategic silence? And you know what, I've learned this the hard way. Took me a while before really choosing the people to hear my plans or manifest with me. Dati parang dahil ka-team ko, ganyan, feeling ko mapagkakatiwalaan ko na. So, sharean ko, ganun. Tas, sorry, at Ate one Pepper, ang tinig ko, dahil ka-team ko, may ka-team? Ka-team ko pa. Yung ka-team ko, sharean ko yung ka-team ko. So, yun. Parang eventually, na-realize ko na not everybody has the best interest for you. So, eventually, personal and professional. Kasi minsan napag-mix up ko na yung professional and personal. Kasi nagiging friend ko yung katrabaho ko or vice versa, ganyan. So, eventually, alam ko na. It took me some time na, okay, ito lang yung mga taong mapagkakatiwalaan ko. Lalo na sa corp na binubuhay ng politika ang mga tao, yung mga ganon.
Tapos, ayun, and these people would also be able to give you advice on how to take or which path to take. Lalo na kung katulad ko na laging ang dami kong naiisip na path, ganyan. Ang dami mong kalsadang dadaanan, ganun. Oo. Tapos katulad ni Eloise, sabihan niya na lang ako, huwag ka masyado mag-isip. Oy, gano'n. As a go better. Yung mga, Oo, for this day, bawasan ng pag-iisip, ganun. kasi meron ako sakit na analyze, paralyze. So, minsan pag it helps na yung trusted group mo, sila yung magsasabi sa'yo na ito yung okay, itong na to, itong path na to, ito yung take mo, ganyan, or yan, ganun. Tapos, pwede din sila magsabi na, di ba, ito yung goal mo, medyo malayo yata yung gagawin mo dun sa goal mo, yung mga ganun. So, ayun, yun lang naman. Sana may point ako. May point ako, di ba? May point ka naman, ate. Nakuha na namin yung point mo. This is pointed. Yes. 1 point. May 1 point ka You sa are akin. on point. This is pointed. Thank you, Ate Peps. Ayan. Okay. Ginawang pointed yung noted. This is pointed. Hindi kasi na-point naman niya yung point niya, ate. So, it's pointed. It was Therefore, pointed. Tama. ayan. O, yung last 1 point. box. Ako magbabasa. Kasi alam ko nakaupo kanina si ate Eloy. So, ako na lang. Kasi mapasagot ko to sa ite. Ano yan? Leadership. Test loyalty through small assignments. First, share vision while protecting tactical details and turning competitors into stakeholders when possible. How do you use, or do you even use, Naalala ko dyan. do you even use strategic silence, ate, as a leader? As a conqueror? Sa leader, hindi. Sa sales. Hindi ko pa maisip sa leader. Sa sales, kunwari, pag tinanong ka ng rate, sabihin ko lang yung rate ko. That's it. Period. Walang explanation, walang justification. Siya bahalang mag-isip. Wala ka, mag-overthink Ganun, ka so, dyan. Tapos, isa pa is, pag nag-follow up, hindi ko alam kung ginagawa mo dyan to, pero talagang I stick to 2 follow-ups kasi we don't chase. We attack. We attract. We don't chase, we attack. We Enemies. attack. So talagang hindi Not tayo siya. naghahabol. Pag nag-send ka ng Enemy has follow-up, been slain. Ganon. Yeah. follow-up 1, Don't and then kill. follow-up 2, tapos Para- na. Ganon. oo. Kabitin, para sila yung kumausap sa atin. Kumbaga. Kasi, hello, ang ganda namin para habulin kayo. Ganon. Ganon. Mag-share As a ako dyan leader sa naman, leadership. Wala akong maisip pa. wala. Kasi as you can see naman, kahit nga personal, professional, I'm an open book. Kasi that's the kind of leadership that I want, very transparent. So, hindi pretentious. Walang tinatago, walang hidden tactic, walang hidden agenda. Actually, To a before fault na nga natin bigyan minsan. ng opportunity mag-share si Ate Pepper, naalala ko lang to, ate, di ko alam kung nakwento ko to sa'yo, pero isa sa mga client ko, sa mga discovery call, nabanggit na parang, kasi di ba nag-uusapan yung rate, yung profit margin and all that. Sabi niya, wow, talaga? Sabi ko, transparent kami. Ganyan. Oh, talaga? Bakit? Parang hindi ba tayo natatakot na may parang our people or the VAs would think negatively about us or about how we run things, ganyan. Ay, Yes. hindi. Sabi ko, we have integrity. Ikaw ba? May integrity kasi kami dito eh. Ikaw ba? Paano ka ba dyan, V? Ganun. Pero nasa Walang shock hidden talaga sila. agenda. Na-shock sila na very transparent tayo. Even dun sa yung cut, yung profit, alam na. So parang, if you have the time, you can compute our salaries. All of our salaries. Kung may patience ka at dedication mag-compute, kaya may compute yung lahat. Malalaman mo yung sweldo ng lahat. Kasi wala po kaming Yes. tinatago. Servisyon, totoo lang. But anyway, okay. So, Ate Peps. Hindi, naalala ko lang kasi, so meron kaming sa department, nasa 2,000 kami. The group that I'm handling is, dahil nga project management, depende lang sa project. That's one of the projects that we have in the organization is to expand from 2,000, balak namin mag 5,000. Pero hindi natuloy yun dahil nawala yung group. So anyway, yung plans namin ng director dito sa Philippines, hindi namin pwedeng i-share yun sa others. Kasi pag sinabi namin yun sa others, maraming executive in the Philippines na
magugulat or pipigilan yung paglaki. Kasi it's gonna be threatening for their organizations. So medyo yung mga VP po, lalo na mga corp, na gano'n yan. Nagtitiptoe to each other, tapos pero kala mo ang babait nila to each other. But the strategy that they have for the team, for their teams, hindi nila sinishare basta-basta sa other VPs or other leaders. Kung meron mang silang pag-share ng strategy, kunyari, na-share sa akin ni director, hindi siya, nag-usap kami na, wag mo na lalabas to. Ako na yung gagawa nito. So, meron kaming mga next steps na talagang ina-assign namin sa isa't isa para medyo kulma at magawa namin yung goal namin. So, I think in terms of real-world applications, kung may ganong, hindi energy, may ganong kind of situation or environment na mayroong mga tao na magpipigil dun sa growth ng group nyo, ng team nyo, you may want to really keep what needs to be the next steps. Na especially alam mo na, madidiscern mo na, okay, itong other leader is pipigilan yung growth ng team namin. Parang gano'n. So, yun lang naman. Pero, may mga times kasi, yung turn competitors into stakeholders when possible. Ito yung mga times na if you're leading a project and you're doing change management, especially kapag malaking change yung gagawin nyo, pwede kang mag-top-down change or bottom-up. Pag top-down, mas madali kasi people are following their leaders. Pag bottom-up, medyo haggard. So, it depends on the strategy that you'll have. But you cannot share that to everybody immediately, lalo na if you're managing a change and a big group of people. Kasi may isa doon na detractor. Kahit isa lang yun na detractor, pwedeng maging malaking boses yun and it can allow failure for your project. Ayun lang, share ko lang. Oo nga, no. Thank you, Ate Peps. I like that. Okay, proceed na po tayo sa next one. Ayan. So, let's start with self-reflection questions. Gusto ko yun. Okay, so yung first question po natin is about past experience. When have you shared too much too soon? So, dahil nakasagot na yung iba, pasagutin naman natin yung iba. Mag-start tayo kay Janelle. Kasi hindi ko nakita si Janelle. Janelle, feeling ko nandiyan ka pa sa call. Sino ba ba yung nasa call? Ay, wala na daw si Janelle. Sino ba? Wait lang. Sino ba yung nasa call? Okay, kilala ko na kayo. Rar. Kabahan kayo. May pa ba? Ina-apply ko siya yung when sharing. Hindi talaga ako mapalakwento. Pero I have friends and I have coworkers previously na mahilig talaga mag-share too much. So sometimes, dahil with my HR experience, it affects kasi what you do. So we're in an HR, sometimes masyado ka nag-share na ayaw ko na sa work na to, pagod na ako, gusto ko nang umalis. Sometimes with those simple things, you're sharing too much, so naririnig siya ng ibang tao, tapos nakaka-affect yun in a sense that some leaders would think that, you're a flight risk for this company. In a sense na at any moment, pwedeng mawala na si person. So, when you reveal too much kasi, sometimes, sa'yo din siya babalik. So, yun siya in a case for when it comes to past experiences. It's the same thing then when you do things like when you have projects na hindi siya applicable sa VC kasi yun nga, sabi yung mga kwento nyo na pa nag-share kayo, open book tayo dito. Pero wala namang kasing walang siraan. Pero for in a work experience kasi, when you share your ideas, when you share things na gusto mong gawin, minsan nakukuha siya sa'yo. So iisipin yung mga nag-credit grab. Yung credit grab. I think you've known people, Jana. Tago natin sa mga pangalan yung mga ganyan. Mga pangalang Janelle. So yun. So syempre, in a way, nakakawawa ka din kasi nag-share ka dahil may idea ka eh. It's something you're interested in doing, interested na gusto mo siyang
i-share sa iba. Pero at the end of the day, pag sobrang shinare mo, sila na yung kukuha nun. Tapos ipagmamayabang nila na ako talaga gumawa nito. Kahit at the back of your mind, syempre, ikaw yun. So yun yung mga what about past experiences. So Jana, take it away. Thank you, Ja. Oo, pero that's so true. Oo, minsan minsan kasi ang goal mo lang naman or ang purpose is to share something about yourself. Pero nagiging weapon against you. Yun naman yung naiisip ko about past experiences or yung when you have shared too much too soon. Because I know then people, I think same circle ni Ja. Yun nga, yung parang you're just too passionate about your job or you're just too passionate about what you do na ang dami mo naiisip na process improvement ideas, things that you'd like to do, you can implement, projects that you can start on, na parang you're just trying to let people know, uy, parang ito yung mga gusto kong gawin. And then kinabukasan nalaman mo, inangkin na nila yung mga idea mo. Tapos parang, no, this is mine. Kasalanan mo, hindi ka lumapit agad, di mo sinabmit, ganon. Na parang, napasama pa yung pag-share mo ng mga ganong bagay. Na instead of finding support, okay, pakilala yung mga credit grabbers, ganon. Go, may nagtaas, wait lang, hindi ko kayo nakikita, kuya. Okay. Ako yan, sorry. Okay. So, na-realize ko na dyan na rin ako, strategically quiet pala ako. Hindi ka pala noisy. Paano ka strategically noisy? Kasi ayaw kong nagagrab yung credits from me. So what I do, I go directly to the boss. Uy, na-watermark may idea mo. Oo, hindi, tsaka bago ko siya i-share sa iba, i-share ko na siya sa mga boss ko, sa team lead namin, sa boss namin. Bago ko siya i-chika. Bago siya ma-formalize. Para alam nila na sa akin ang galing yon. Kasi hindi ko rin style yung, di ba, kunyari yung big group meeting na kayo, tapos mag-ano ka doon, re-raise ka doon ng mga ideas. Siguro rin ako, ma-politics din pala ako nung nasa government pa ako. Ikaw pala yung nagsimula. Siguro hindi lang kasi ganun yung intention ko. Kaya hindi ko siya naisip agad. Parang hindi rin ako yung parang kapag sa big group discussion doon ka magre-raise ng something. Pinag-iisipan ko muna siya kasi ayaw kong ma-build on siya. Gusto ko buo na siya pag binigay ko yung info. So medyo madamot din ako, ganon. So in short, manipulate. Ang gita naman. Pero yun parang, that's being strategically silent. O parang gusto ko kasi meron ng solid na mabigay. Para naman may credit yung credit talaga na makukuha ko. Ganun. Tsaka yun nga, parang hindi naman ako na-credit. Hindi ko alam kung na-credit grab na ba ako ever. Bakit ganun yung response ko sa kanya? Parang hindi naman. Hindi ko sure. Ako na-credit grab na ako before. Na-credit grab na ako nung bata ko. May trauma. May trauma sa credit grabbing. Yun nga yung villain arc ko. Pero wait lang, naalala ko lang, sorry, pero tatanungin ko rin kayo, pero naalala ko lang, balik tayo na isang slide, yung testing the loyalty through small assignments. Nagawa ko pala yan kasi sabi sa inyo na credit grab na ako before. So kapag when I join new teams or new groups, lalo na especially din nasa corporate ako, may sinishare akong idea sa kanila. Tapos tinitest ko if they'll take it as their own. Kasi kapag nalaman ko na akin credit grab mo to, hindi kita kiss ka na, di ko part ng circle ko. So may mga ganun, may pa-test ako, may mga pa-trials and tribulations. Ang bigat naman, tribulation. May pa-test ako, minsan may mga ganun ako, parang titest ko lang, alam mo, parang pwede natin ito gawin. Tapos pag narinig ko na sinabi niya yun sa meeting, or narinig ko from the boss na sinabi niya ganun, okay, alam ko na, hindi kita magkakatiwalaan, girl. Ganon, may mga ganun ako before. Pero ngayon wala na akong ganun kasi wala na akong ideas. Naubos. Naubos pala sa previous job. Next po, ano tayo kay Zar? Zar, are you here? Are you still here? Mike, come on. Okay. Hi, Zar. Zar, when have you shared too much too soon? Siguro dati nag-share talaga ako. Plans ko, I guess nung graduate ako, excited pa sa buhay, gano'n. Masyado optimistic pa na gagawin ko to, ganyan. Pero nag-backfire siya na life doesn't work that way.
Na yung plans mo, hindi talaga natutuloy. So, after that, quiet na tayo. So universe yung nang backfire sa'yo. Sabi, nope, Grabe not naman yung today. universe na yan. Rest baka natin yan. Sinabihan si Zar, not today. Okay, thank you, Zar. Ayan. Next question po, current patterns. Do you work quietly or openly and why? O si Vince naman. Quiet lang. As a quiet Bakit? Wala person. lang, quiet lang ako eh. Hindi ako mahihay. Ang dami naming wisdom na nakukuha talaga kay Vince. Come on. Hitik na hitik. Hitik na hitik sa wisdom. Ano lang? Come on. Wait, ito na. Wait lang, blush on lang daw si Vince. Wait lang daw. Wait lang, ang bagal mag-load ng PC ko. Huwag mo itagaw ang inyong pretty faces. Oo. Ayan. Ayan. Okay. Vince, do you work quietly or openly? Pero bakit sabi mo nga quiet eh? Bakit? Wala na. Talaga kapag gusto niyo yung mga profound, yung mga profound na discussion, Nagkakwento marami si ako. Vince. Nagkakwento ako pag close friends, pag very close friends. Ganun. Yung level of relationship or yung parang mayroon na kayong, may trust ka na dun sa person, ganon. Oo. Or, Nagkwento kahapon sa akin si Kuya Vince. So, thank you. Thank you for that. Thank you for the rose. Iba pala yun. Hindi ko na napapansin pala ako. Nagkukwento na rin pala ako. Oo. Uy guys, hindi ako nang paiyakin niyo si Vince, gano'n. Pero Vince, siguro with your goals, let's put it in a different perspective. Like with your goals, kapag gusto mo siya i-reach or may gusto ka i-attain, do you work quietly? Parang ikikwento mo na lang sa friends mo kapag na-reach mo na, or ikikwento mo siya kahit di pa nangyayari na. Parang, alam niyo, gusto ko maging Miss Universe this year, yung mga gano'n. Nagkakwento ako pag close friends. Kunyari, nung gusto ko pang mag-doctor sana, kahit kahit AI ako, ganun. Kinukwento ko yun sa mga close friends ko. Tapos biglang may kwang. Parang bagay ka maging doktor. Walang Grabe naman yan, pipigil. Vince. Pinento mo nga yun sa akin sa interview eh. Parang di pa naman tayo close friend nun. Sorry kasi guys, si Vince, for him, close na siya sa VC. Kayo naman, di na lang kayo maging honored. Maging thankful na lang kayo na kinikwentuhan kayo ni Vince. Mga ingrata. Grabe. Okay. Pero after the fact na yun eh. Like, nung time na gusto ko pang i-pursue yun, marami ako kinakwentuhan nun. Pero mga close friends sila. Okay. So, maraming friends. hindi pa sure na maging, ma-i-achieve yung goal na yun. Parang, may mga nakwentuhan na ako. Pero hindi lahat. Hindi ako ganun ka-open. Kumbaga, selective basis lang ka yung mga lang. nasa labas ng social circles. Selective ka lang sa mga people na open ka. So, okay, I get it. Okay, thank you. Kasi alam ko si Ate Eloy tsaka si Kuya Earl, open book. Kasi kami, pag nag-uusap kami, parang ang dream na, yate, ganon, walang no holds bar. Ganon, diretso to. Ganon. Pero kasi plano, inaano natin yung ganon. energy. Ganon. Oo. Energy. Pero kasi, universe I answer think, back. Ganon. I think yun naman yung kaya medyo nagja-jive yung energy natin. Kasi pare-parehas tayo open and pare-parehas tayong, kumbaga walang ill feelings. Walang negative, gano'n. Na di ba kasi may mga tao na pag nangarap ka ng malaki, parang, ang OA mo, that's too big. That's sigurado ka ba dyan? Oo, yung gano'n. Ambisyosa. Tayo pag nangangarap tayo, sagad-sagad talaga. Parang yung universe na yung nahihiya. Adjust ako. Sige, dagdagan ko ng hours yung araw nyo. Kasi kulang yung 24 sa inyo eh. Yung mga gano'n. Nangangarap tayo talaga sagad-sagad. So parang feeling ko, siguro in a way ganun din may mga certain circles ka na you work openly or you let them know kasi alam mo na they support you no matter what. Tapos yung mga tao na parang mas quiet ka kasi may mga tao na parang feeling mo parang dito mapagkakataon sketch ito gano'n. Ayan, thank you Vince. Ano naman si Elaine naman? Elaine, ikaw, do you work quietly or openly? And why I do you believe. work? I believe. Feeling ko quiet. Di ko alam. Ah. Siguro. Oo, feeling ko ha. Kasi
minsan, pag nag-work ako, hindi ako masyado napapansin. Ganun. Or hindi ako nagsasabi. Gumanto Minsan. ganto ka, Eileen. Gumaway-gaway kang ganto para Ayun, Hirap yun lang naman yung... mo kasi mag-design habang sumasayaw, sabi niya. Oo naman. True, di ba? Ang hirap naman kasi. Kaya nga trigger na-trigger finger tayo ko si Eileen eh. Nagka-trigger finger na. Nagka-trigger finger tuloy. Ayun lang, napansin ko. Pati na sa mga previous jobs ko, may company, ganon. Tapos, kasi nga parang, di ba nga medyo strong personality ko. So kapag pinapakita ko na, kunya visible ako na ganito, ang daming haters. Ganon. Ay, Ang daming haters. oo. Ang parehas kayo ni Earl. Baka meron ka din mga poser. Meron ka ding fake accounts, Eileen. Hindi mo lang alam. Sorry na po sa mga fans ko. Kung Ayun, fans na-offend wala. ko. Okay. Let's reframe, di ba? Hindi sila haters. Baka marami lang kayong fans. Grabe. Ganun. SB19, Bini, ganon. Ayun, yun lang yung napansin ko. Actually, nakaka-relate nga ako dun sa Evil Eye. Di ba sinabi mo, Jana? Na, dati kasi meron akong, sa previous work ko, like, parang, syempre, parang tropa-tropa rin naman kami, like, magkaka-jive naman, mga girls, ganyan. Pero, napansin ko lang na, ewan ko ba, parang ang negative ng vibes kasi. So, every time na may plans ako, tapos kinakwento ko siya, parang pupurnada. Ganun. Parang tapos lagi sila naka-view sa story mo, pero hindi sila nag-interact. Alam mo yung ganun, yung parang, anong tawag doon? Secret, Nag-aabang lang. ano yan? Secret, admirer. Ganun, whatever. Anonymous, yun. Wow, nagets ko. Okay. Oo, di ba? Yun na yun. Nagets ko. Yung ganun. Tapos nung nag-stop ako kasi, pag nag-istorya ako, I do it for myself. Kasi as an Olyanin. Parang nangyari ko gano'n. Accountability. Ganon. Tapos, kumbaga para sa iba, bonus na yun. Kung share ko na yan sa'yo. Pabonus ko na sa'yo na, I'm sharing a piece of my life. Parang gano'n. Guys, pag nag-share sa inyo si Eileen, again, parang kay Vince, maging honored kayo, mag-thank you kayo, gano'n. Thank you for this honor. Thank you for letting me know your life. Letting me know your life? Ano ba yun? Thank you, Your Honor. Sinapansin ko yun. Kunyari, nagpo-post ako ng plans ko. Kunyari, yung story ko ganyan. Di talaga natutuloy. As in. Sige, kaya ngayon, parang hinihintay ko na matapos muna or mangyari. Bago mo i-share. Like, Alam mo, siguro yun yung test of, parang you're in the right circle. Kasi naalala ko nung pinag-uusapan pa lang natin si Click Up, di ba, nag-cross fingers tayo, ganyan ako, guys, sana matuloy itong Click Up project kahit di tayo bayaran. Pero natutuloy siya, tapos yung mga pinag-uusapan natin na, paano kaya kung one times dadalhin tayo sa ibang bansa nung tayo? Nagkatotoo siya. Diba? So para siyang joint forces na manifestation. Yes. Totoo yan. Magkakatotoo. Wala pa kaming project na yung mga wishful thinking namin na hindi nagkatotoo. So far, lahat naman nagkatotoo yung mga wish. Paano kaya kung yung time daw na hindi na kami mag-iisip ng pasahod kasi may pondo na. Nangyari na siya ngayon. Nangyari na siya. Guys, ikikwento ko lang dati binamanifest namin na may sobra sa wallet, sa Wise. Kasi dati sakto lang yung seldo. Ngayon, kapag may sobrang pinipicturean namin, gano'n. Guys, grabe talaga. Bakit hindi naman natin i-manifest na manalo tayo sa loto? Hindi pa lang natin na-manifest. Tagal na. November na in-announce mo, hindi mangyayari yan. November 2023, Nibil ayun yun ako agad. Early ko na yung nuggets. Ano sabi mo? Kung makadati kasi tayo, parang antagal na nun. November 2023 lang yun. Years ago. One decade na. Ang hindi pa natin na ma-manifest together at baka matulungan nyo kami is magbayad si Pierre. Ayun talaga. I-manifest natin na magbayad yung mga hindi pa nagbabayad na kliyente. At saka, pagtulungan natin i-manifest. Bakit pinapahirapan yung sarili natin? Bakit natin pinagtatrabahuhan yung pera? Ba't hindi natin i-manifest? Nabigyan na lang tayo ng pera. Mali yung mga manifestation. Hindi, actually, nagkatotoo na yun. Jackpot daw sa Soler, sabi ni Vince, gusto ko yan, i-manifest yan. Nagkatotoo na yung nagbayad yung client, tapos nag-go ng ghost. Diba? Diba? Yun yung maganda. What if lahat sila? Shoutout naman sa'yo. Shoutout.
What if lahat Nagbayad sila, ng ganun 3K na lang? tapos nawala. Nagbayad ng Okay 1K lang. tapos hindi na nagparamdam. Bakit ganun sila? Ganun. May extra money daw kasi. Ako Sorry naman, naniniwala extra talaga money ako daw. na si Gitro 3D ay pinadala sa akin ni Lord. Sabi ni Lord, ito na ang kliyente Yung mo. outreach kasi Ganun. yun dyan eh. Tapos di ba may commission ako nun sa mga outreach kapag Oo. na-close. Tapos Oo. na-close yun. Eh, kailangan kong pera talaga nun. So, feeling ko si Lord yun talaga. Pinadala na sa akin ni Gitro 3D. Alam nyo guys, next natin i-manifest talaga, loto. Oh. Correct. Seriously, Diba? diba? Bago nyo kasi manifest yung loto, kailangan tumataya kayo, guys. Hindi ako. Malay mo naman, napulot niya lang yung piraso ng papel. Malay mo, Naglalakad makakulot lang lang ako siya. sa resibo. Kaya po, Grabe na Ano ba yan. yun? Sabi ni Lord, grabe naman talaga sa tamad. Hindi na rin hindi na rin tataya. Kailan mananalo na lang. Galon. Oo. Nahiya na lang talaga si Lord. So yun Oo. yung parang kabaligtaran ng evil eye. Parang share your goals with people with the same frequency para you can manifest together. Correct. Kasi True. ang share ko lang nung nag-manifest kami ng asawa ko na magko-cruise ako. Hindi ko naman sinama sa manifestation na for free. Oo. Pero sobrang ganda ng manifestation. Nakapag-cruise ka ng libre. So, ganun kalupit. Makakabay Dahil talaga ni Lord. hindi mo kasi narinig sa ate, Eloy. Ang minanifest mo, diba, cruise. Ang minanifest si Kuya Da Oo. for free. Para walang Sabay gastos. kami. Alam So, mo, nag-combine. Eloy, naalala ko, di ba, may conversation tayo na sabi mo yung manifestation pwede mong gawin during the act of kinemo, ganun. Oo. Yun nga Tapos daw- sabay kayo Yun nag-manifest yung niya. isa sa mga Mind Valley lesson. Kasi yun daw yung parang yung frequency, highest frequency of state of frequency. So, i-manifest mo daw during During yung- orgasm. So, dapat may dala kang during list. orgasm. May dala kang list. Mm-mm. Pag sa Sogo. Bakit nasa Sogo ka? Hindi, dapat ganito yun. Di ba, sa lahat ng walls, tsaka sa kisame, nandun yung vision board eh. Oo, Akala ko sa lahat ng walls, nandun Nakapaligid. mo Para kahit saan ka mag-manifest. tumingin, mareremind ka ng mga Oo. goals mo. Para Oo, ma-manifest maganda mo yan. talaga. Okay. Okay, I like that. Mamaya si Kuya Earl, Jaya, mag-manifest tayo sa lahat Oo. ng walls. Magandang yun. Magandang dahilan para mag-manifest. It's time to manifest. Exactly. I like that. Sa Good weekend, things. sa weekend. Ganon. Sa Sunday, Okay. sa Sunday. Mag-block na talaga tayo, guys. Noted. All right. Okay, next na po tayo. Future approach. What relationships could benefit from strategic distance? This is for everyone. Everyone can answer kasi may iba't iba tayong levels of relationship with different people. Para mag-start tayo kay Edge kasi ang tahimik niya today. Di pa natin siya nakakausap ng maayos today. Feeling ko, yung relationship that could benefit from strategic distance. Sa akin siguro nung college with my family. Kasi nung lumayo ako, parang mas na-feel kong mas nami-miss ko sila. Parang ganun. Yun na, very very shallow lang. Pero nung high school kasi, parang simula nung pagkabata till end ng high school. Syempre, kasama ko naman sila. Then somehow, parang merong gap na nangyayari. Pero eventually, nung nag-college, parang doon ko mas na-realize na yung eagerness or yung yearning to be with them. Tapos, ayun, afterwards, mas cherish ko na yung moments with my family eventually. Yun po. Okay. Absence. Pero Edge, talking about strategic distance dito, parang yung tingin mo right now sa current relationships mo, work, friends, family, sa tingin mo yung mga best na parang, mas kailangan ko maging silent sa gantong circle? Or, mas kailangan I work quietly in this particular goal for this group, yung ganon? Rin kasi ako, medyo bungangera din sa in a sense na kapag kahit Hindi siya hindi ko bungangero. kailangan. Hindi siya bungangero. Bungangera siya. Okay. Pero, kasi
kahit minsan hindi naman kailangan, hindi ko alam kung kailangan ko ba i-share, pero nasi-share ko yung mga stuff about me. Uy, may ganito, may bago akong ganito. Uy, may ganito naman na experience na ganyan. So, parang, so, hindi ako strategic sa silence and anything. More on, mas open talaga ako na person. Ayun na. Okay. Hindi naman nagba-backfire sa'yo yung pagiging open mo sa mga ganyan, mga bagay-bagay. Nagba-backfire siya sometimes, pero parang, kasi lumaki na may faith sa mga tao, may faith na they will be accountable dun sa mga stuff na nasi-share ko. Pero kapag nangyari yun, syempre, hindi lang mag-share sa kanila kasi parang wala na eh. They wasted yung trust na nabigay ko. Pero kapag naman, ganun pa rin, tuloy-tuloy. Kapag worth it yung tao, bakit hindi? Bakit hindi ka mag-share sa mga taong pwede mo nang pagkatiwalaan? Ayun lang po. Okay, thank you, Edge. Ayan. Ate Peps, hindi ko alam kung kumakain si Ate Peps ulit. Kumakain ako ng cake. Cake na mga panghimagas. Sorry, Ate Peps, pero yun nga, what relationship could benefit from strategic distance? Actually, nag-iisip na ako ng sagot. Pero, try kong hinaan para hindi marinig. Kasi nandun ako sa place na ginagamitan namin ng strategic distance. So, syempre, the community is so big na, sa freediving to, na may mga nalaman na kami kung paano kumilos yung ganitong people, ganitong group. Drama. Gusto ko yan. Pero we don't want to create rift with the other divers. So, we make friends if they make friends with us. Pero hindi kami yung extrovert na talagang lalapit at makikipag-friends. So, if makasama namin na sa training, ganyan, or sa isang event, tapos maging friends, ganyan, we speak with them. But, I try my best kasi oversharer din po ako eh. Tapos, I try my best na na hindi ko i-share yung mga nalalaman ko. Kasi may mga ibang tao na pagka sinabihan mo, lalo na kung hindi naman namin ka-group, baka makarating na dun sa kung saan-saan. So, ayun, very kami, as a group, strategic kami in a way kasi may mga friends namin, yung mga share namin dun sa mga nagiging friend naming freediver, gano'n. So, yun. Thank you, Ate Peps. Meron pala dyan, drama. Gusto ko dyan. Gusto ko yung mga ganyan, yung may mga drama. I'm the drama. Actually, maraming drama dito. Pero, syempre, kami, popcorn lang kami. At i-note yun para makwento yun sa amin. Gusto ko yung mga ganyan drama. Minsan pupunta ako dyan para lang sa drama. Feeling ako. May naalala ko na ginamitan natin ng strategic silence. Silence distance. Di ba nga, silence daw, ate. Silence. Sorry, may naalala lang ako. Importante makatulong sa inyo. Go. Kasi nga bilang kami ay mga wala naman kaming bungangera to everybody. Sa bungangera. parang naisip ko pag bungangera yung naka-duster. Sisigaw. Bungangera. Naka-roll yung buhok. Si Edge yun. Naka-rollers. May image. Bungangera. Doon may na-realize kami na hindi kasi lahat has the maturity to contain or accept a certain yung truth, yung kung ano man yung gusto mong i-share, kasi they don't have the strength to hold that to carry that parang burden of the truth. In the same way din, kung may problema ka and you're nagko-confide ka sa tao, again, who doesn't have the strength at the maturity, mas hindi lang ikaw yung mapapasama, kundi yung taong sinabihan mo nung information na yun. Kasi baka may instance ako na kunwari, share ako ng problema. Putik, problemado din pala yung tao na yun. Parang na-trigger ko pa yung niya. Na-trigger ko pa yung mga issues niya. Parang napasama. Ganun. Napasama ang i-share mo sa kanya. Bakit hindi ko nararamdaman yun? Dapat
Parang ako din ganun, parang ganun. Parang Parang, so, sabi niya, "Hala, kailangan, naabuso na pala ako, hindi ko alam." oo nga, ay tama nga yun, no? Parang ako din, ano ba siya, nakiride pa siya dun sa trauma mo or sa problem mo, tapos mas depressed pa siya sa'yo. Oh. Grabe namang absorber You're yan. the wrong. You're the wrong Oo, pala. so, I think talaga na yan, ang nare-realize ko, napaka-importante kung sino yung pagsisharean mo ng whatever you want to share with, whether it's your problems or your goals. So, yun. Ako naman with distancing, pag alam ko talaga na wala akong mapapala din sa circle of people na yun, I just distance myself. Kasi, hindi mo kasi, again, energy and emotions are contagious. Kahit na proximity lang yan, wala kang interaction. Just the proximity alone, kaya mag-sync ng period, di ba? Ganun din yun. Kahit hindi ka nakikipag-uusap, hindi ka nag-interact, kumbaga, nire-resist mo yung mga naririnig mo. Pero the fact that you're together in the same room, breathing the same air with those people, may impact pa rin yun. So just really stay away. True. Medyo suplado. Suplado mode na tayo. Matatanda na tayo. No? Hindi na tayo kasi. So, pag Alam mo, may effect talaga yung pagdadaan nyo energy kayo yung mga din. tita na nasa Mary Grace na masusungit. May effect din talaga yung energy. yung mga Kasi kapag kunyari, may isang tao na dun sa isang room na hindi yung energy niya hindi maganda. Natest ko to eh. Yung dati kong supervisor, ang pangit na energy niya. So lahat kami problemado dahil ang pangit na energy niya. So gaganon-ganon mo siya, lilinisin mo yung aura Games niya. para si Phoebe. Hindi. Si Phoebe yun sa Kinorn prison. out namin siya. I'm cleansing Kinorn out your siya ng group aura. na parang, uy, ano mo, ang gloomy mo, ito ka nga. Pinalabas namin siya ng group. Ang gloomy mo, umuwi ka. Huwag mo kami damay. Nananahimik kami dito. Pero nga, no, alam mo, hindi kasi ako ganun ka discerning sa energy ng people. Pero nararamdaman ko lang, kunyari, pag may kasama ko na, kunyari, may bigat yung energy niya, at the end of the day, kapag kasama siya, parang pagod na pagod ako, exhausted ako, ganon. Ganon yung dating sa akin. Oo, parang bigat. Kahit wala naman ko yung pinag-usapang problema, or hindi naman kami parang nag-one-on-one na parang nag-pour ng heart, ganon. Pero parang ang bigat. Ganon ko siya na-identify. Sige. Habang nag-iisip pa po yung iba, sa what relationship could benefit from strategic distance, sasagutin ko na rin to. More of, instead of a relationship na magbe-benefit sa strategic distance, mas nagiging strategic po ako in a way na mas pinipili ko yung relationship. Kasi same ako with Ate Pepper, with the rest of the people na bungangera. Bungangera din po kasi ako. Sana overshare lang. Yan yung trait, Anong trait niyo? Bungangera. Ganon. Hindi, pero yun din, I tend to share din. Parang no holds bar. Parang pag nakita kita na willing kang makinig, kwento ko sa buong buhay ko. Kala mo, ginusto mo yan. Ganon. Napasubo ka, no? Kasi tabi-tabi ka sa akin, ganon. So, hindi, I'm a very open person din kasi, gusto ko na ma-feel din nung taong kinikwentuhan ko na I trust you, I appreciate your presence sa akin, I want to show na parang I value your support or I value your input. So, very open din ako, very ma-share din ako na person. So, instead of me, being strategically distant sa certain relationship, pinipili ko naman, mas strategic ako doon sa mga relationships na pinipili ko. Sa mga circles na sinasalihan ko. Kasi nga, bungangera nga ako. I cannot work quietly. hindi ako pwede sa library. Ganon. So, mas strategic relationship. Yun na lang ate. Kasi hindi ako pwede sa library. Kailangan nasa coffee shop ako, ganon. Yan. So, mas strategic ako in choosing the relationships I go in or the circles that I involve myself into. Kasi nga, yun nga, very open akong person. Ayun. Okay. Sino po yung mga hindi nakakapag-share ng kanilang takeaway and strategic distancing sa relationships? Ayan. Parang balik tayo kay Zar. Zar? Siguro yung off the bat naisip ko, relationship especially sa mga
acquaintances, gano'n. Na hindi ko masyadong close din. Baka nag-share ako bigla ng, like, masyadong open ako, tapos hindi pala sila interested, tapos naging off sila. So, kailangan din maging careful and strategic din sa pagsasabi ng information. Hindi lang, kasi bet ko i-share to. So, sasabihin ko na agad. Yeah. Okay. Thank you, Zar. Alam mo, ang takeaway ko sa session na to, lahat tayo ay bungangera. Lahat ay openly na nag-share. Kahit sinasabi niyo quiet kayo, pero shinare niyo na rin sa amin. Oh, kami yung hindi quiet. Paano yun? Di napahamak yung mga shinare niyo. Charit-sira yun. Thank you, Zar. Okay. So, proceed tayo sa last slide. Ayan. Key takeaways lang. This is actually for chapters 2 and 3. So, number 1 is discernment. So, judge allies by actions, not labels. Friendship doesn't guarantee loyalty. Ayan. And then flexibility. Convert opposition to alliance. Enemies often become valuable partners. That's for law number 2. Protection. Guard your plans carefully. Share results more than methods. And then lastly, balance. Find ethical middle ground. Neither overshare nor deceive. Ayan. Ano po ang takeaways nyo or anything na gusto nyo pang i-share for law number 3? Habang nag-iisip pa kayo, gusto ko lang dito yung pangatlong takeaway, yung protection. Yung guard your plans carefully, share results more than methods. Medyo hindi ako masyadong 100% na nag-agree dito. Maybe kasi, sa akin kasi, I'd like to share, kunyari, pag may na-reach akong goal, mas gusto ko i-share sa'yo how I did it. Kasi parang may idea ka if that would work for you. Yung ba, hindi talaga ako marunong mag-gatekeep. Huwag niyo talaga akong share ng secret niyo. Hindi kayo safe sa akin. Hindi ko rin, kunyari, nanalo ako sa game. Hala, paano mo ginawa yung secret? Hindi, i-share ko talaga. Gusto mo ako pa maglaro pa na manalo ka din, yung gano'n. Parang medyo hindi ako nag-agree na results lang yung i-share ko. Kasi, lalo na pag sa circle ko or sa group of people na I trust and I love, parang gusto ko silang nakikita na nananalo sa life. I like seeing people win. Yung mga victories nila, na-enjoy ko kapag they gain small victories or na-reach nila yung goals nila. So parang for me, it's more of sharing ano yung nag-work sa'yo. Parang ganon. Parang naman, mali mo mag-work din sa kanila or mali mo yun yung kailangan nila para ma-reach din nila yung goals nila. Ayun po, may anything else pa ba kayo? Ako, I think, I'd like to echo out yung discernment. Kasi ito yung mahirap na hindi mo alam kung yung kinakausap mo ba would bring harm or good for you or for your plans or for anything, di ba? So, sana not just me but everybody would know how to discern who are the people you can trust para naman sa iyong success. Ganyan. Kasi yun yung mahirap, di ba? Kung trust na agad yung binigay mo, and then you'll get heartbroken later on if na-break nila yon. So, medyo masakit pag na-break yon kasi betrayal and all. So, learn that discernment para alam mo na kung sinishare man, nag-overshare ka at hindi mo mapigilan yung sarili mo mag-overshare. At least, di ba, napoprotect yung sarili mo kasi alam mo yung group mo is sila, okay sila. Ganun. As a risk-averse. Yan yung statement mo as a risk-averse. Ako naman, gusto ko lang kayong i-encourage that the courage to trust people, yung benefit that you would reap when you take that leap of faith. Kahit hindi ka sure, kahit may risk, kahit uncertain. Ayan. Ano naman yan, So, as a risk taker. as a goal. I think as a person, tayo dito. that's Balance coming from a person na yung strong ang internal reference. Pero kasi strong din yung discernment mo, ibig sabihin. Kasi nade-discern mo din na I can bet on this person. Parang alam mo may discernment ka din in a way na you know na it will work out. Though hindi siya 100% foolproof. Pero mas malaki yung percentage na successful yung
pagbigay mo ng chance. Na parang, okay, tama pala na dito ako tumaya sa manok na to. Parang gano'n. Saka, more than the belief in others, it also comes from belief in yourself. Kasi you cannot give what you don't have. Money. So, kung hindi ka, I kaya cannot give binibigay you ko kasi money. meron ako eh. So, guys, sabi ko kayo yung pera. Kaya pala. Diba? So, kasi ako, tiwala din ako sa sarili ko na, okay, if this doesn't work out, kung heartbroken man ako, I can, kaya kong ma-overcome yun. So, I'll give you kung hindi love. man, saka lagi mo sinasabi, kahit di matuloy to, okay lang, di ba? Hindi naman masakit. Ganun. Okay Kumbaga, lang. kaya mo siyang i-overcome. Agad lang Pero ng lagam ako, mo. more on wishful thinking, yung excitement and yung thrill ng wishful thinking, paano pag nagkatotoo? Diba? So, ako mas na overpower kasi ako ng excitement and yung wishful thinking more than the fear or the risk. Ayun. As a not risk averse. Hindi ko alam yung baliktad nun. Lagyan na lang ng not. Di ba, Thank you. strong kasi yung internal reference ni Eloy. So, talagang kahit na magbigay siya ng trust, na full-blown trust at masira agad yun, hindi siya nadidishearten. So, I think you need to also discern for yourself. Sino ba yung Gaano Eloy ka na ba yan? ka-strong? Third person. Ganyan yan si Eloy eh. Wala Sino ba yan? doon sa sinabi ni Eloy. Wow. Third person. Kita yan. Kanina ba natin binabackstab yan? Gusto ko lang mag-double down doon kasi medyo same kami ni Ninang on that aspect. Pero magkaiba lang ng pinanggagalingan. Yung sa kanya kasi, naniniwala siyang kaya niyang ma-work it out. Ako naman, naniniwala ako na hindi ako papabayaan ni Lord. So kung di kayo faithful, universe, hindi kayo papabayaan ng universe. Parang ganon. So ako, I do not, paano ba? Hindi ako nag-limit sa pagtatrust sa tao. Kaya nga ang dami kong pautang na di nasingil eh. So, bakit hindi mo explain na Kuya Earl? Hindi na yun mauulit. Di ako pinakutang ha. Parang ngayon ko lang narinig to. Ikaw nakautang, Kuya Earl. Ang point ko doon is, hindi ako natatakot na mag-fail doon sa trust kasi alam ko naman na si Lord na yung bahala sa akin tsaka si Lord na rin yung bahala doon sa person. Ikidlatan na lang sila ni Lord kapag hindi ko gusto yung karma na may mangyari sa kanila masama. Actually, gusto ko magkaroon sila ng good karma and sana by the good karma, ma-realize nila na wag na yung gawin ulit or maybe pay it forward to somebody else or me, ganon. Dahil nila umutang sila sa'yo. Sana, dahil nagkapera na kayo, bayad kayo. Yumaman na sila, maalala nila, nga, may utang pa pala ako kay Earl. Ganun. Ay, hindi ko kayo pinaparinggan na, pero kilala niyo kung sino. Para anong Hindi ko kayo pinaparinggan, pero ito pa yung lista na may mga utang sa akin. 2,000, Eliza. 500. May Excel ako nung lahat ng may utang sa akin. Pero hindi talaga ako yan. Kasi nga, kahit alam yan ni Ninang, minsan nga nakakalimutan ko ng singilin ni Buti na lang pina-follow up ako ng nanay ko eh. Hindi kasi talaga ako mahilig maningil. Gusto ko ng pag dito lang sa VC kasi workshop, pero pag yung sa person, honesty store. Pero mas gusto ko yung mga honesty store, yung madali magbayad. At least sa mga makakapanood ng book club na to, hanapin nyo lang yung totoong profile ni Earl Clyde Matthew Pia. Utangan nyo po siya. Kuya Earl, may sabihin ako sa'yo mamaya. Kayo may mga fake profiles, pero hanapin nyo po yung totoo niyang profile. Kuya Earl, may sabihin ako sa'yo mamaya. Ako din, Kuya Earl. I-ready mo na yung bank account mo. Yun yung kasi nga parang ko lang nun, meron kasi ako na atenan, definitely hindi si Chinkitan kasi di ba siya yung mahigpit sa pera. Meron ako na-attenda na financial guru nung nag-i-insurance pa ako nito, na parang sa kanya kasi, mas maluwag ka sa pera, mas mabilis yung daloy ng pera sa'yo. Parang yun yung belief niya. Yeah. Kasi nga, we don't chase, we attack. Kaya naniniwala ako doon. Yeah. We don't chase, we attack. Enemy has been slain. Ika nga. Savage. Ganon. Thank you, Kuya Earl. We will not chase you, we will attack you with PM sa Facebook. Pautakin mo kami. Okay. Thank you guys sa pag-share and everything. Ayan. Okay na tayo. Chapters 1 to 3. Ano ba yan?
Okay na tayo anyway. Thank you guys for joining our book club today. Sana meron kayo napulot. Ako may napulot ako. Pwede ako umutang kay Kuya Earl. Yun yung pinaka napulot kong aral dito. Kuya Earl, pero ako ng At saka 1 million. bungangera si Edge. Yun yung mga napulot ko. Pwedeng umutang kay Earl, bungangera si Edge. Ganon. Opo, naninigaw po si Edge. Bungangera yan. Ingat kayo dun kay May Edge. mga email tayo. Earl Jones diba? Aldaheno. Hanapin nyo na lang sa Facebook. Pag gusto nyo pong mabangungaan, chat nyo po siya. Ayan. Anyway, thank you guys. Thank you. Wait lang, gusto nyo ba? Ako na lang muna yung 4, 5, 6, tapos 7, 8, 9 si Vince. Pwede naman, palit kayo ni RJ. Sabihan mo si RJ. Okay, thank you. Bye-bye. Alright, bye-bye. Bye. Next week!